Eto na talaga guys, yung isa sa mga budget tablet na nagustuhan ko ngayong 2025. By the way, this is the Infinix XPad 20 na napakadami lang namang AI features na sobrang makagamit lalo ng mga students. And ito halos 2 weeks ko nang gamit tong tablet na to. Ngayon gusto kong i-share sa inyo yung naging experience ko dito sa tablet na to. Umpisahan na natin, tara, let's go! So sa unboxing muna tayo guys, no? Una ko napansin sa box is medyo makapal. Yung pala, may kasama na siyang protective case. So maganda yan kasi bibihira lang may kasamang protective case, lalo na sa mga tablet na binibili natin ngayon. And syempre, hindi pwedeng mawala dyan yung charging brick at yung charging cable, and manual, pinejector, at syempre itong napakagandang tablet na to na si Infinix XPad 20 na ang linis tignan na. Tapos ito pa napansin ko guys, pagka-open ko, stock Android siya. So talagang malinis siya at walang mga bloatware. So walang mga apps na hindi ko kailangan. So sa main specs ng tablet na to, this is powered by MediaTek Helio G88 with 4G LTE, 11-inch IPS LCD display na naka 90Hz. Itong akin is 8GB of RAM and 256 of internal storage. Merong 7,000 mAh capacity na battery which is super cool at talagang gamit na gamit ko tong tablet na to. May 8MP main, 5MP front selfie at yung kanyang AI features na sobrang dami talaga at papaliwanag ko sa inyo mamaya. So kung usapang design lang guys, panalo tong tablet na to. Kita nyo napakalinis tignan, yung Infinix logo sa gitna, may dual camera setup, tapos matte lang yung kanyang likod, so hindi kapit din ng mga fingerprint smudges. Meron din pala itong 496 grams, so hindi naman siya ganun kabigat, di rin masyadong magaan. Saktong-sakto lang yung tablet na to. And meron din pala itong 7.9mm tin, so talagang mas manipis to kumpara sa ibang mga tablet. Tapos sa kanan, ito yung kanyang headphone jack, yung Type-C port, and yung isa pang speaker. And then pagdating naman sa kaliwa, yung isa pang speaker at yung kanyang power button. So pagdating naman sa baba guys, andito yung kanyang dual SIM tray at meron din siyang micro SD slot na lagayan. And pagdating sa taas guys, andito naman yung kanyang volume rocker at saka yung mic. So pumunta na tayo sa presyo ng tablet na to. Yung kanyang 8256GB na variant is priced at 7,499 and yung kanyang 4128GB na variant is priced at 6,499. And ayan yung kanyang original SRP. So guys, napakamura na ng presyo na yan, pero syempre mas mura to online or sa TikTok, sa Shopee. Malamang sa malamang, lalo na yung kanyang promo price is talagang mas mura kumpara sa original price niya. So usapang display, meron tong 11 inches IPS LCD na display, 90Hz of screen refresh rate, 180Hz touch sampling rate, 16:10 aspect ratio, 1200 by 1920 pixels, at meron siyang widevine L1 security. So meaning makakanood din tayo ng mga full HD content sa mga streaming platforms. So ito yung nagustuhan ko sa tablet na to guys, malaki na yung kanyang display, tapos 16:10 yung aspect ratio niya, so perfect to pang nood-nood ng mga movies, for entertainment, tapos naka wideband L1 pa, so talagang makakanood tayo ng mga HD content sa mga streaming platforms. Tapos tingnan nyo naman guys, so sharp, and talagang maganda yung pop-up yung mga colors na pinuproduce ng tablet na to. So yun ang maganda rito, kahit budget tablet to, sharp yung kanyang display, malaki na, tapos naka 90Hz pa, so talagang smooth lang kahit nag-i-scroll ako. So sa display settings naman dito guys, maganda na pwede mo ring adjust yung kanyang refresh rate to 90Hz, to 60Hz, or to auto switch refresh rate, pero mas pipiliin ko yung auto switch refresh rate para mas makatipid tayo ng battery. So meron din to up to 440 nits of peak brightness. So enough naman na yung brightness ng tablet niya, pero may times na pag nasa direct sunlight ako, medyo mahirap makita yung display ng tablet na to. But still guys, yung kanyang display brightness is acceptable naman na. So usapang productivity guys, nakakatuwa tong tablet na to kasi meron na siyang split screen, which is ito talaga yung gamit na gamit ko sa isang tablet. For example, nag-take down notes ako or gumagawa ng script. So napaka-importante ng split screen. And syempre hindi pa papakuli dahil meron din siyang floating window. So maganda yan guys, kahit sabay-sabay nakabukas yung mga apps na yan, mapa split screen or mapa floating window, is hindi ako nakakaramdam ng kahit anong lag. So sobrang helpful niyan, lalo na talaga pag gumagawa ko ng mga notes or kung ano-ano pa. So in short, talagang 100% perfect din pang multitasking itong tablet na to. Pumunta na tayo sa highlights ng tablet na to, which is yung kanyang mga AI features. Apakadami niya actually guys, pero unahin muna natin yung smart touch na nagustuhan ko dahil ilong press nyo lang guys yung screen gamit yung inyong 2 fingers and automatically may scan na niya kung ano yung nasa screen mo, like for example copy text na pwede mo nang ilagay sa inyong mga notes. So ganun lang siya kabilis. Pangalawa guys, yung Pholax AI Assistant. Ito matagal na ang Pholax sa mga Infinix phone, pero this time nag-improve siya. Like for example, meron na siya mga AI image generator,
problem solving. Pero ang pinaka nagustuhan ko dito guys is yung kanyang image to document. For example, meron ka nakita sa isang browser na sa tingin mo makakatulong sa iyong schoolwork or office work is pwede mo lang siyang picturean guys and automatically mako-convert na yon to PDF file. So di ba ganyang kabilis guys no, hindi mo na kailangan magsulat-sulat and automatically na yun mako-convert to document. And yung isa pang nagustuhan ko dito guys, yung kanyang AI na high translate. So ito pwede kang mag-translate dito through text, writing, pero yung pinakamadali at nagustuhan ko is yung pwede kang mag-scan ng mga image na kung gusto mo na siyang i-translate agad. For example, nag-i-scroll ka sa phone mo tapos biglang may hindi ka maintindihan na language, i-scan mo lang yan at automatically na yan matatranslate sa kung anong language ang gusto mo. And yan guys nagustuhan ko talaga kasi napakadali lang niya. So kung usapang video editing, ito guys nag-try ako ng 2K resolution na video dito and guess what? Smooth siya guys kasi nakakapag-edit ako dito ng 2K resolution nang walang lag or walang problema. So perfect na perfect din tong tablet na to for video editing. At syempre ang importante at nagustuhan ko sa tablet na to is meron siyang dual SIM tray or 4G LTE connectivity. Alam nyo guys kahit yung mga flagship tablet na nasa around 50,000 pataas walang SIM slot. Samantalang ito meron na agad siyang SIM slot and not bad din yung kanyang connectivity guys kahit gamit ko to outdoors hindi ko na kailangan mag mobile hotspot sa phone ko kasi meron na nga siyang SIM slot. So sa processor naman ng tablet na to, this is powered by MediaTek Helio G88. Octa-core na siya ang kanyang GPU is Mali G52 MC2, 8GB of RAM and 256 of internal storage na eMMC 5.1 and naka Android 15 na rin siya. So kung usapang gaming guys, ito yung kanyang graphic settings sa Call of Duty Mobile. So yes, okay na okay din siya pang gaming kagaya sa Call of Duty and katagalan wala naman ako nararamdaman na kahit anong lag dahil hindi naman ganun kataasan yung kanyang graphic settings. But still guys don't expect too much para sa isang budget na tablet pero pwede pa rin ito pang gaming. Ito naman yung kanyang graphic settings dito sa Mobile Legends. Ito guys kung smooth siya sa Call of Duty mas talagang smooth din siya dito sa Mobile Legends. Kahit dito sa isang larong to guys, kahit nababad kang maglaro dito is hindi ka makakaramdam ng kahit anong lag or frame drops. So kung ako ang tatanungin, itong tablet na to guys is okay na okay siya pang gaming. Again, huwag kayo mag-i-expect ng todo-todo sa tablet na to kasi hindi naman flagship yung kanyang chipset. Pero kayang-kaya pa rin niya guys yung mga basic games kagaya ng mga basic na nilalaro ng mga tao gaya ng Call of Duty or Mobile Legends at madami pa. So na-try ko na siya sa Antutu benchmark and ang kanyang score is umabot ng 276,000 plus points and ito naman yung kanyang breakdown point. So not bad na rin yung kanyang score dito. Sa camera meron tong 8 megapixel main, 5 megapixel front. Ang kanyang video recording is up to 2K at 30 FPS both front and back. Pero medyo maalog yung video recording niya guys so hindi ko na ipapakita. So mag-focus na lang tayo sa kanyang mga quality ng pictures. So kung titignan nyo guys hindi ko in-expect na okay din pala yung pictures niya kasi diba pag tablet kadalasan hindi ganun kagandahan yung camera. Pero ito kung titignan nyo maigi, pop up yung mga colors and guys kahit indoor okay na okay yung mga kuha. Hindi nga lang siya ganun ka-sharp but still buhay na buhay yung mga colors niya. So okay din tong tablet na to guys. For example, may kukuhaan kayo mga cool na pictures or mga documents na kailangan yung ipasa. Malino naman or okay naman yung camera niya. So para sa akin, approve din yung camera ng tablet na to. So usapang battery naman guys, meron tong 7,000 mAh capacity and malaki na yan guys. Meron siyang 10 watts charging. So yung kanyang charging time guys from 15% to 100% is inaabot sa akin ng 2 hours and 20 minutes. So medyo matagal nga lang siyang mag-charge. Pero talagang the best dito guys is talagang makunat yung battery niya. For example, maghapon nagagamit ko siya for gaming, paggawa ng documents, paggawa ng script, manood ng movies or mag-games, talagang hindi agad siya nalolobat. Tapos the next day, meron pa ako mga 50%. So ganun kakunat yung kanyang battery. So overall guys, itong tablet na to is perfect talaga for school works or sa mga actual work or kaya naman for entertainment, for gaming, at napakadami pa guys and for around 7,000 pesos lang or below 7,000 pesos sa ganyang kadaming specs guys wala kang makikitang ganyang kasulit na specs sa ibang brand na kapresyuhan nito. So yes, 100% sulit tong tablet na to at talagang mare-recommend ko. At ayun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Kung nagustuhan mo tong video na to, give it a thumbs up at syempre wag mong kakalimutan mag-subscribe. Peace!